Alright, hey guys! So, welcome to another episode ng Magic the Gathering sessions namin here. And nandito na naman tayo, as usual, in the place to be, Madcap Gaming sa Laguna, sa San Pedro. Shout out kay Bossing. Bossing, salamat sa pagpapahal namin. Anyway, nandito rin tayo ngayon with, as usual, my friend Judgmental, si Judge Felix. Hello. So, for today's topic, nakakuha tayo ng very special na ito. So, this is a pre-release ng Dark Year Dragon Storm. So, medyo natapos na yung Holy Week kaya hindi kami nakapag-shoot. Pero here we are and we're gonna do a session for this. We'll talk about Dark Year Dragon Storm. Ano ba to? And tignan natin ano laman nito and hopefully meron ka makachamba ng magandang cards dito. We don't know. Okay, so Judge, what is Stargate Dragon Storm? Okay. Stargate Dragon Storm, ito yung second set for standard this year. I believe anim yung lalabas. So, good luck standard players. So, yung Stargate Dragon Storm, nirevisit nila yung plane ng Tarkir. Yung Tarkir kasi ito yung plane ng mga dragons. Yes. Tapos meron ditong 5 clans. Ito yung, color-coded siya, syempre. For Mardu, it's red, white, and black. Tapos merong Sultai, merong Jeskai, Timur, tsaka nakalimutan ko isa. Pero, nakapos. Basta yun, maalala ko yung mamaya. Tapos, before, yung unang Tarkir, represented sila ng mga dragons. Yes. Tapos, actually, sobrang ganda ng kwento ng Tarkir. Although, hindi ko lore guy. Nagkaroon din ng time na yung mga dragons na yun, napalitan sila ng mga cans. Kaya nagkaroon ng set na cans of Tarkir. So medyo Arabic style siya sila. Medyo gano'n. Tapos, yung third set niya, bumalik yung mga, nabuhay ulit yung mga dragon kasi gawa ni Sarkhan. Kasi taga-Tarkir siya. Tapos, binuhay niya si Ugin, yung kapatid ni Nicol Bolas. So, yun. Tapos nabuhay ulit yung mga dragon yun. Tapos ngayon, nagkaroon na parang problem dun sa Tarkir itself. So, nag-summon yung mga taga-Tarkir ng mga bagong dragons. Parang, ito yung lumabas ng mga bago. So, Neval, kung ano. Yung mga characters para ilabanan yung mga Okay. So, yun. So, ano yung pre-release? Yung pre-release, yun, before the actual release. Ito yung preview ng mga set for Magic players. Usually Friday night sa ibang shop, tapos Saturday, buong weekend, nagkakaroon na tinatawag na sealed event. Okay? Kaya tinatawag na sealed event kasi doon sa deck na, sa sealed packs na yun, dapat 6, doon na gagawa ng deck. From there. Tapos usually, gagayad naman kayo ng mga judge o ng staff doon, lalo na kung first time yung mag-ano, pre-release. So, tingnan natin kung ano laman ng isang pre-release. How do you get a pre-release? Do you buy it lang from the store? You have to register for the event. So, magkakaubusan ba na stock ng ganyan? Usually. So, bakit? Okay lang yan? Yeah, okay lang yan. Okay, tuloy, okay lang. Go. Although nakalimutan ko na magkano yung pre-release. Nakalimutan ko na eh. 2,000. For isang box na gano'n. Oo, so ganito. Yung time ko 1K lang. Pero yun, masarap mag-sealed. Kasi nga first time for the cards, for most of the cards. So, pwede mo sabihin na medyo equal playing field kayo. Pwede mo sabihin na gano'n. Wala sinandala na makaka-up ng konti sa kanila kasi pantay-pantay ngayon. As far as the cards are concerned, syempre experience, that's other thing. Diba? So yun, tignan natin kung ano laman ng isang pre-release kit. So, paano binubuksan? Meron siyang tab dito. The gentle way of opening. Ano nga niya pa bukas eh. Tapos na daw kasi yung pre-release. So yan. Tapos bigyan nyo sa judge yung mga Ayan. Mardu, Nomads, different. So yan siya. May distinct characteristic kasi yung bawat clan. Okay. So, yan. Pero yung Mardu, by coloring itself, tsaka yung ano niya, ito yung medyo aggressive sa medyo matak siya. Red and black has always been attack medyo atrophy style na laban for black. Red is just
punchy ano lang eh. As usual, meron siya mga punch cards. Na actually, hindi ko na alam kung ginagamit ng mga tao. Para saan yung punch card? Counters. Counters. So, yun. Ang cute. Tapos pwede mo siyang, kung medyo maingat ka, may arches sa loob eh. Pwede mo siyang anuhin. Pwede mo siyang display, kung maingat ka talaga. Eh, hindi ako ganun. So, ano ko gagawin? Kailan? Akin. Me. Ito siya. Ano ba ito yung pangalan ng kite? Sorry. Tapos lagi siyang may D20. Ayan, ang cute. Ganda. Ang ganda. At yung normal 6 sa D20, yung collectors, dito usually may mas malaki yung dice niya. Ang ganda ng color combination eh. Ngayon ako nakakita ng D20 ng Magic. Ang ganda. Sorry, medyo side topic. Nung lumabas yung D&D, Yeah. pinagbawal yung ganito kasi hindi siya random. Oh. Hindi siya random enough. Hindi siya random. So, iba nga naman kasi yung totoong D20 sa ano. D20 yung Kasi dice ito, na ano eh. ayan o, 1970. So, ano siya yung number, yung order. Okay. Yung D&D dice hindi ganito. Random talaga yun eh. May so, 3, yun. tapos may 7, tapos may 20 sa Ganun siya kawalan. So, yun. Naging hot topic yun nung panahon nung ano. Ito pala, so, meron kang, uy, pwede ba ganito yun? Usually, lagi may ganito. Ayun, hey! Yun. O diba? Abzan yung nakalimutan ko, yung may gusto kong kulay. So, Abzan, white, black, green, Jeskai, white, blue, red, white. Ito yung medyo control-ish. Sultai, ito yung medyo graveyard related to color. Blue, green, black. Bardu, ito tapos yung Timur na red, blue, green, red. Kasi yun. Yung mga description siya dyan. Ito yung gusto ko pakita sa inyo. Kung first time mo mag-PR, meron siyang guide. Oh. So, kasi ang isang distinct rule ng sealed, 40 cards lang siya, hindi siya 16. Tapos, Enough lang talaga para makabuild din ang deck. this should be more than enough. Tapos, meron tinatawag tayo na rules sa Magic usually, kung hindi commander, yung usual formats, na 4 yung limit, more sa basic lands, di ba? Sa sealed, pwede kahit more than 4. Kasi distinctive kina as it is eh. Yeah. Diba? Oo. So, So, yun. medyo maluwag sila in that Doon. sense. Tapos may poging bookmark. Ayun, may ito may dragon. I believe that's Indian. Baka mali ako. Bookmark lang yan? Hindi, wala mo ito silbi. Kaya pwede mo siyang pwede mo siyang i-ano sa, pwede mo siyang i-divider. Yun. Okay. Yun pala yun. Parang maganda dagdag sa collection ko ng cards yun. Ano siya? Oo nga. Yun yung art. Actually, yung Tarkir, itong set na to, Tarkir Dragon Storm, medyo nung simula, underappreciated siya. Dahil, hindi ko alam sa medyo marketing to ng watching ko, sorry. Mas una nila na preview Final Fantasy. Nasapawan talaga. Tapos talagang, Let's admit it. tapos na preview si Spider-Man. Wala daw yung preview yung iba. May Deadpool pa. So sobrang weird. Pero, yung Target kasi as it is, sobrang ganda niya as a set. Tapos, may mga tao nagulat to sa sales ng Target. Was it bad? Is it good? It's good. It's good. Sa tingin ko, kaya sila nagugulat kasi nga, yung spotlight was on Always on Final Fantasy. Tapos, ang isa pa kasing maganda sa Tarkir Dragon Storm, for all people like me, this is the same with Foundations. Sila yung for medyo purist na konti, yung totoong Magic set. Kasi it really feels like Magic. Kasi hindi, either drift, may mga kotse-kotse. Out of Thunder Junction, may mga cowboy. So medyo nagkaroon ng detachment dun sa what it feels like to be Magic. Okay. Yung Bloom Boros kasi refreshing siya, pero it's still fantasy heavy. Diba? Yung mga Dustmourn even, medyo may mga gamit-gamit na doon. May horror element on that. Tsaka meron silang mga gadgets. So, yung modern side, tsaka yung medyo, nagkaroon ng detachment, may sobrang dami sunod-sunod pa. Unlike dun sa Streets of New Capena, isa lang, yung mukhang medyo toong mundo ng dating, diba? Parang monsters and all that. Yung mga sumunod doon, still feels like Magic. Ito sa set so far, ito yung gano'n. Look and feel. Feels like Magic. Yung Foundations gano'n din, pero ito kasi talaga yung
standalone set na gano'n. Okay, so napansin nyo, 5 lang yung pack. Bakit 5 lang? Kasi meron siyang dapat 6 to eh. Ang sa Tarkir kasi, tsaka yung mga set na medyo may guild or clan specific, may tinatawag silang seeded pack. Ito yun. Ito yon. Yung seeded pack, nandito rin yung PR foil. Yung PR foil is playable siya. May time before kasi na hindi. Kung kailan yun, bahala lang mag-sip. I-carbonate mo na naman sarili mo. Oo. Pero yun, ito yung PR card niya. Tapos, yung seeded pack, hindi ka obligado just to make it clear, hindi ka obligado mag-Mardu. Hindi po ka ng Mardu ka. Oo. Pero yung seeded pack mo is about Mardu. Is it available, yung information for the seeded pack? No. Available. So it's random It's pa gacha pa din. Okay. So, ang maganda dito nga, since ganun siya, let's say bago ka sa sealed or ano, you could check from the cards nung, pakita natin syempre, nung seeded pack. Kumbaga may 14-15 cards ka na that would start off yung colors. Okay. Yun, Para it guides you in the right direction Yes. na para mag-build na. dito ako pupunta. So yun yung atake niya. Actually good card yung PR card niya. Voice of Victory. Alam ko may hinahanap ng mga tao to. Tapos Avenger of the Fallen hindi masyado. Pero bago mechanic to mobilize. Sure, tax. Okay. So yun nga, yung mobilize for attack trigger siya. Which is yung speaks about Mardu. Ito, very Mardu card. Actually, luma na ito reprint ko. Nomad Outpost. Pero yun, kasi it helps you with the colors. So yun yung unang magiging problema mo sa limited eh. Limited is draft and sealed. Hindi mo sigurado kung ano yung colors na ano. Parang kahit align siya for red, black, and white, hindi mo sure na yung cards dun sa pack sa mga ganito is going to have a lot of red, black, and white. Kasi pag wala ka nito, aasa sa basic land. Yes. So, kasi hindi ka pwede magdagdag dun sa wala sa pool mo eh. Bukod sa basic lands. Tapos na yung mga medyo side post uncommon card. Na, yun nga, that would really support the color. Padala na natin. Shoot. Wala naman. Pero, I mean, hindi ko lahat binabasa, just to be honest. Dragon Back Lancer. Samantala ng panahon ko, Sukata Lancer lang ang pinag sa long time ago. Ayan. So, ito yung bagong mechanic din, yung Omen. Hindi siya adventure. Yun yung naging problem nung ano eh. Nung PR, akala adventure siya. Ang mangyari kasi dito, once you could either you could cast the other card or the main card. Pag nag-omen ka for this card which is flush out, discard mo siya if you don't draw 2 cards. Just shuffle mo sa library. Yung adventure kasi, mag-a-adventure yung cards in exile zone. Pwede mo siya i-cast from there. Ito kasi mag-shuffle. So technically, sabi nyo ba mas magiging daw ito? Well, that depends on your Depends on perspective. how you play it, how mo di-discard. Pero kasi, ang problema doon, dahil pareho siya ng design, at pag hindi mo siya binasa, tulad ng PR, pag hindi mo siya binasa, yung buo, magagawa mo siyang parang adventure kasi magkamukha sila nung frame. So yun. Ayan, ano naman ito mga common cards na. Ito pa, again, hindi ito notable card pero useful to seeded pack for this regard. Kasi meron siyang meron siyang pang fix na. So yun. Helps, elevate your game kahit papayo. Tsaka yun nga, hindi ka masyadong problemado. Wala kang lupa. Kasi may sila, may pang buffer ng lupa. So that would din nga somehow ease you dun sa kulay. Pero again, you're not obligated. Yun yung baka sabihin nyo ito yung Ilang cards sila per deck or per pack, Judge? 14. Ay, nakasulat. Kopya ko yun. So, medyo ginaya ako ng konti. Back to back yung This is the first na back to back yung For hindi siya collector booster na pa. Ano yan siya? Okay. Pero back to back yung token niya. Pero interesting. Galing. So, yung mga cards niya. So, Sultai Devotee. Mga commons lang to. So, padala lang natin. Icy Serpent. Mapapansin mo may mga cards na walang affiliation. So, that's normal.
Pero yun nga, if it goes well with your color, then use it. Si Duke. Makita mo yung logo. If you guys notice, may logo dito sa ano. Sa card. Ayan. There's a watermark pala. Watermark. So this is about Abzan. Nakalimutan ko. Yung pala may pihapos ko dito, Abzan. Nakalimutan ko. Ayan. Okay. Nakakomos na naman yan. Good removal card. Hindi naman gano'n ka pero common din. Yung rare natin is Yatan Roach Watcher. When this creature enters, if you cast it, mill 4 cards. Yung mill is from your graveyard, from your library. Yung mill from top to graveyard. So, lagay ka lang 4 cards from top to graveyard. When you do, return ka daw ng card o creature card with mana value 3 or less. So, medyo nagre-reanimate siya. Parang gano'n. So, yun. Medyo okay din. Hindi ka juicy, pero pwede na. Let's check. Pero yun nga, kung ako, kunwari PR to, ako huli kong bubuksan actually yung sigil pa. Para ano? Para hindi ko ma-influence doon. Kasi mag-uutak ka sa utak mo na kailangan ganito na ito na yung kailangan kong cards. Usually pag ganito, ayan, bukas-bukas na muna. Actually, ako pag nagsisilod ako, bubuksan ko muna lahat bago ko siya i-sort. Pero yung iba, may muna naman mas tamang paraan doon. Bahala na kayo. Okay, kasi natin sa mga commons, wala naman masyadong juicy dito. Pero I appreciate yung art kasi talagang one thing about Magic has always been ay pangit yung set. Although hindi to pangit may mga so lang yung card pero maganda. Sobrang ganda ng art. Mas ma-appreciate mo talaga. Okay. Sinapok rin mo sa sinapok sa batok eh. Hindi ako makuhay ka pa dyan. Medyo skim ko na yung iba kasi hindi naman nasa. Tsaka yung rare niya is Dalcovan Encampment. Meron isang cycle of lands na interesting to eh kasi plain siya pero it would enter top unless you control a swamp or mountain. So that tells you it's Mardu cards. Okay. So, Align siya dun sa pero sa commander, hindi mo siya kailangan gamitin sa pang Mardu lang. Pero just sa ano, kasi wala namang ibang symbol. Plains lang talaga siya. Kasi yun, okay siya. Actually, yung hinahanap na ganito is yung Miss Veil, yung sa blue. Ano po yung hinahanap sa set na. If you're after, ano ba yung mahal na card sa set, if that's what you're after? Si Ugin, Eye of the Storm. Yun, tsaka Ugin, Mox, Jasper, Elspeth. Kung meron, very much. Ayan. Bigsan na natin onte para ano. Yeah. Uy, meron na naman. Threshold. Diba? Sana nakikita niya nung... Ay, nakikita niya, hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita, hindi ko pabinilang. Ayan. So... Hindi makita. Uncommon na ba? Hindi pa, no? Buksan ko yun. Off yun eh. Okay, uncommon na. So, yun. Duplicate sa kamay ko rin. Okay, Skirmish Rhino, medyo throwback to kay Siege Rhino. From Tarkir, yung walang Tarkir. Mas maliit siya, kasi 4 to cast, ito 3 to cast lang. Kasi 5-4, ganito 3-4. 4-5 pala yun. Pero mas paras lang yung ginagawa nila. Mas cute niya ito. Mas cute yung design, mas modern eh. Tapos yung mythic rare natin si Taigam, Master Opportunist. Si Taigam, partner naman siya ng Tarkir talaga, is from Jeskai. Tama. Tapos nasa kanya yung bagong mechanic na Flurry, na whenever you cast a second spell each turn, tapos may mangyayari. So ang foil natin for this cards or this package na yan. Si Heritage Reclamation. Rare? Yeah, uncommon. Ano ba? Common lang. Hanapin yan, hanapin. For Pauper. Naman, for Pauper. So last two packs. Last. Hindi na ko sa lang victory. Victory. Hindi, victory.
So yan. PR folio yung puti na hair na. Yeah. So kung ano man yan, alin, sana nag-din yung art. Finisan lang sa mga kung ano, doble ko pa. Pamain lang, pamain. Kumain po, ayun, ito yung lupa ng ano, ng Abzan. Yun. Tapos, dead man sa mga common. Ay. Ba yun? Mythic na naman, pero hindi siya maganda eh. Pero Jeskai Revelation, 4 and a Jeskai, white, blue, red, white. Return target spell or permanent that's on your hand, Jeskai just for damage. Sobrang taas ng casting ko, hindi ko alam kung magagamit yung card na to. Pero I appreciate yung art. Hindi maganda yung art. Masyado magagamit. Feeling ko hindi. Tapos mythic pa siya, so feeling ko nag-isaya siya mas magpapit. Tapos... Last one. After ito may bumpusan tayo iba. Bonus content. Pag-usapan natin yung ulam nyo kagabi. Ito. Pamain ulit, pamain. Okay po. 3-2-1. 3-2-1. Ano ba to? Basta yan? Common pa lang. Stick na natin. So exciting part na tayo. Oo nga. Ito tayo sa exciting part. Okay, uncommon. Uy! Hindi masyado maganda. Dalawa pa sila. Hindi maganda. Oo, nakakaloko yun ha. Dalawa. Wala na, umasa na eh. Dalawa yung rare. Avenger of the Fallen, tsaka Percy Revenant. So yun. Although, let me just talk about Percy Revenant. Parang siyang si Vampire Nighthawk na mas malakas. Vampire Nighthawk was released of Zendikar. So, medyo throwback dun sa card na... Yung fireback. Yun. Doon sa binuksan natin, pinaka-feeling ko, pinaka-maganda yung PR card. So, tol. Wala lang, yung seeded lang. Yung Chenos, Voice of Victory. So yun, kung gagawin ko yung PR, again, kung yung sealed nila, Yung nilatag nila. although hindi ko siya na-review as a good now. Pero, I think, ako kasi pag hindi ko na-review yung set, I usually go with the Black Ring sa sealed. Kasi usually may removal yan. Kasi mga fast hit. Kasi, sa sealed, it's battle of attrition. So yun, pero if meron sa store ng Valkyrie Dragon Storm, I still highly recommend that you pick it up before you pick up Final Fantasy. Hindi namin ko lang yun. Kasi sobrang ganda ng set. I'm not taking anything away from Final Fantasy kasi it's Final Fantasy na. Pero kasi nga, there's a reason why older Magic players, sorry for the term, appreciates the set. And if you're newer to the game, kumbaga nag-start ka sa Bloomboro, for example. Again, I love Bloomboro. Or you started sa Duskmourn. Okay, maganda yung set na yan. Pero kung gusto mo yung medyo talagang magic feel, Ito talaga yun. go with Valkyrie Dragon. Aside from Foundations, Aside from Foundations. the story of Foundations. Kaya Foundations kasi it's meant for new players. So lalo mo commander deck yun. So, pero again, it's a good start. But if you would like to have a standard set that feels like magic talaga, ito yun. For Dark Years. So yun, which brings us to Something related. something na medyo related kasi Sabi natin. ano event to? D&D. Dragon Thieves. I believe 2 years ago, nagkaroon ng Secret Lair. If you're not familiar sa Secret Lair, it's a before quarterly yun pwede yung multi-drop na siya. Tapos, I believe you guys know naman na D&D is part of Hasbro. Yeah. So, Wizards of the Coast, ganyan. Tapos nagkaroon ng movie na Honor Among Thieves. Which stars Chris Pine and Michelle Rodriguez. Ganda ng movie. And si Hugh Jackman. Hugh Grant. Si partner ni Julia Roberts sa Notting Hill. Yan. Yan lang kami katanda. Yun ang point of reference namin. So, the movie was good. It's actually, sa labas sila ng Secret Lair, nakalimutan ako bumili. Actually, bigyan ako bumili ng Secret Lair. It really have to resonate with me. Parang bumili ako lang. Pero yun nga, nagkaroon sila ng Secret Lair for those characters, for the main characters. Which character? Sa movie. Tapos,
Ang syempre, parang ano siya eh, parang yung Walking Dead effect, Walking Dead Secret Lair effect na mechanically unique kasi yung mga cards niya. Although it's not as good as Rick Steadfast Hero kasi sobrang lakas na Rick eh, Secret Lair. Ang naging question ng mga tao is kailan siya magkakaroon ng universes within. Yun yung tawag nila sa mga Parang magic film. So ito yun. Ito yung first ever Secret Lair, pero nakalagay sa SLX. Ito yung Secret Lair na offered sa mga store. Okay. So hindi kasi you have to order it online, you have, diba? Usually you have to order sa website ng Secret Lair, hindi pa direct magic yun eh. Which is the reason kaya wala akong may flaunt na Marvel kasi naubusan ako sa website. So yun. Meron ako eh, pero meron. Tapos, pero yun, actually different stories sinasabi niya. And then, few months ago, nagano'n sila nung Spring Flourish yata. Nagkaroon ng article tungkol dito eh. Nagkaroon siya ng event for stores na kailangan i-participate ng draft ng players. So draft, medyo similar sa sealed pero 3 packs lang. Bibilhin mo. Tapos, kaya may perma ako nung something nito. Nung spring something. Special event kasi siya ng WotC to promote. Yan. Tama ako, Spring Flourish. Spring Flourish. So meron kayong emblem, kagimikan. Pero I feel na masaya siya. Pero Bloomboros actually yung art. Oo nga, no? Tapos yun, You get this. you get these cards. Ito yung dragon. Siya lang yung hindi na bago kasi dragon naman talaga. Klase na ito ko na yan. So hindi naman binago yung pagiging dragon niya, yung pa rin yung pangalan niya. Pero So, hinahanap ko yung Chubby Dragon. Ito ba yung Chubby Dragon? Hindi eh. Ito ba yung Chubby Dragon? Oh, ito! So, Remember Chon, si Chubby Dragon. $45 siya. Oh, wow! 45 daw to, guys. so, Basta isang PR kit na. ano ba yun? Wait, hanapin ko na yung pangalan. Nakalimutan ko yung pangalan ni, ano. Winner to guys, si Chubby Dragon. If hindi nyo napanood to, napunta sila sa, napag nag-aaral si Felix, naghahanap sila sa loob ng tunnel, ng parang underground. Tapos para nakita nila to so natutuwa pa sila nung una pero nung inatake sila, sobrang maganda yung scene na yun. Nakabit ko to sa video habang nagsasalita, so para makita niyo yun. Anyway, take it away. Yun. So, pero yun, I mean, siya kasi hindi niya kailangan palitan yung pangalan niya. Kasi kilala na siya ng D&D players as Timberchon. Pero yung characters itself dun sa movie, yun yung mga medyo napalitan. Sila Zeng, yun. Yan, sila Forge, Fitzwilliam, Sinchgrot niya. Napalitan sila ng mga major universes within the card. Which is fine. Kasi, although, actually medyo debatable sa akin, lahat naman. Pero, yung D&D kasi almost feels like a magic set nila. Yes. Pero siguro yung art ng movie didn't appeal to other people. Siguro yun yung reason ba't ito pa lang. Although, mga na kasi dito, actually may pros and cons to. Lahat naman ng bagay, syempre. Although ito kasi, offered sa stores to, pero you have to join an event. So you can't pre-order ito. You have to join the event. Kasi hindi mo siya makukuha lahat kasi malamang ipa-price to eh, di ba? So kung after mas magkaroon ng Universes Within version nung Honor Among Thieves na Secret Lair, medyo hindi ito yung pinaka-ideal way. Kasi limited din sa stores to eh. Di ba? Pero sana, mas maganda sana kung ang ginawa nung, I think, kung ginawa nung Wizards is, pinagbenta na lang yung stores ng ganito. Asa pa. Mas marami pa magkakaroon ng ganito. So yun. So I think, medyo limited pa rin siya. So yung finance aspect ng cards medyo mahal pa rin. Pero it still opens the door a little bit para sa mga hindi na-miss out tulad mo. It's a step to the right direction. So, yun. So yun. Ito yung Spring Flourish. Tapos ito yung
Yung sinasabi niya kanina na na Marvel, hindi ako doon, yung Black Panther yun. Black Panther, Iron Man, Captain America, Wolverine, and Storm. Storm. Yung part na yun, yung pinakagusto ko sa Black Panther, dahil sa movie, hindi yung card. Yun sa cards. Pero more of a DC kasi, no? Pero ang hirap umorder ng time na yun. Ubus. Actually, ito rin naman. Pero ito naman, si Deadpool, ito yung unang secret lair naman na nagkaroon ng allocations yung stores sa distributors to order yung mga players sa store. Ayan. Yun. So, ayan, medyo nabagalan Sila, ng parang nag-open sila na mas madali, mas in a little bit way accessible kumpara sa dati. yun. Which is good. Sana lang mas maging madali pa, I guess. Pero yun, buksan natin. Sa mga taong triggered sa mga bahala kayo. Basta kami, magbubukas kami. Bahala kayo dyan. So yun. Ayan, nag-fourth wall break sa ano niya, mana ring lands. Deadpool. So, ang nabasa niyo. Yung mana ring lands niya, may Tapos, usually, yan, may ganito siya. Ayan, lumabas na ito. Card siya na. Thank you for being part of City. And yung laman ng envelope is just this. Ito lang yan. Ito was here to protect this. Although ito namang envelope itself, matibay naman. Tsaka pag siniship naman ito, marami sila. Marami yan yan. Actually, this is actually better. Kasi yung unang Secret Lego Street Fighter, ang laki ng box nun eh. Box talaga. Laki. Wala dito eh. Pero yun. So, basta natin, Deadpool trading card. This is also a mechanically unique card. Walang ganito card eh. Hindi siya base sa existing card. Okay. At medyo rules heavy itong Madami nakita mo pa lang madami na agad. 1, 2, 3, 4 paragraphs na agad para lang sa isang card, yung first card. Ano to? To explain a bit ng rules. Wag na pala. Hirap eh, skip mo na, go na. Pero merong article na ginawa si CJ Xiao, level 3 from Singapore. Tungkol doon. Ganun siya katindi rin. Itong card. Pero yun. Game changer ba? Pero pwede Yeah, kasi sa normal, sa standard. Hindi siya part ng Spider-Man. So Spider-Man is standard. So the secret layer siya, hindi lang siya sa Commander, Legacy and Vintage. Basically, pwede mo siya idagdag sa commander deck mo, pero sa other standard decks hindi siya pwede. And ito madaming tumas na card dahil kay Deadpool. Marami? Tumas na card. Talaga? Kasi nagko-compatible sila. Yung si Master something from Doctor Who. I forgot the exact name, pero it works. Pwede siyang, pumakas siya kasi madami siya, may elevate niya yung attack. Nakalimutan pa ng kahit sorry mga Doctor Who fans, pero Master something, naging libo siya dahil kay Doctor Who, kay Deadpool. Wow. Kasi yung legend rule doesn't apply doon sa card na yun. So ito, si Deadpool, trading card. So masabi mo yun, sabi mo yung flavor text. Draw me like one of your French cards. Yung flavor text niya, very Deadpool. Tapos ito yung unang opinion ko Ito yung unang secret layer set drop na walang tapon. Lahat mapapakinaman. Usually kasi may isa lang yung maganda. Kasi nga wala pa eh. Mag-display mo na lang, mag-add mo lang sa collection. Yung Lord of the Rings sa secret layer, sobrang pangit nun. Wala may nalaman dyan Pero totoo naman, alam naman ng watch yun. Pero ito nga, ito yung unang secret layer na sobrang ganda. Deadly Rollick, this was released nung Commander ng Ikoria. Free space, sobrang gusto ko ito. This alone would pay half or most. Deadpool tsaka ito. Actually, Uwi ka na agad. kung binili mo sa website ng secret layer. Kasi nasa $39 kung doon mismo. So in half, sobrang lakas nito card na to. This was released dun sa Infinity. Yung unang unset na may mga legal cards. Pero niretool nila with Deadpool on it. Okay, good. Good job. Ito, Blasphemous Act. Yung unang tatlong barahan may presyo yun. Ito wala masyado.
Pero sobrang lakas kasi nung card. Gamit siya sa commander. Tapos ayun si nag-Thanos ka. Ganda. As Vandal Blast, uncommon card lang to, pero sobrang lakas nito. Itong card na to, hindi to maganda as a card itself. Hingin ko na Sino si Jeff? pero dahil si Jeff siya, Pasado na agad oo, pangit na yung lima. yan. Ayun ako, In ito. terms of value, meron ba? Wala rin. Ito kaya to. I think this would go for 140 pesos. 150. Pero naman si Jeff yan, no? may kagat pa yung yung taas oh. Pero yun nga, kasi bonus card naman to. Actually, yung foil version nito, meron yung Blacker Lotus. Wow, may Blacker Lotus With yung black, pero random yun. At yung Blacker Lotus was released on Unglued, yung kauna-unahan unset. Yun. Yung parang puro kalokohan, di ba? I remember that. So, for me, yung Deadpool drop, ito, sets the bar too high. Sa iba pang mga secret lair na lalabas, na hindi kung random shit lang. Randomness lang. So, it sets the bar high for Marvel. Kaya nila yan. Actually, may naging problema pa yung mga tao sa Marvel. Pero it's more on print, I guess, legal stuff. Kasi if you're playing Magic Arena and Magic Online, yung Spider-Man na lalabas this year, hindi siya malalabas doon. Arena and Magic Online. Why? Licensing stuff. So it's weird for people who plays digital Magic. I'm sorry for you guys. Pero yun nga, Wala, at least lalabas kayo para magpunta sa store and buy cards. and ano ba yun? Ganun kayo. Ganun. Pero yun, again, Deadpool ito, sobrang ganda. I didn't hesitate to buy. Kasi yung secret there, I usually hesitate ako. Hesitate. Tsaka medyo pricey talaga siya. Kumbaga, kung may math guy ka, divide mo 3,000 by 5. Okay ba yun? Okay ba yan? Hindi masyado. Parang hindi eh. Pero yun nga, sa ako kasi, if yung drop resonates sa akin, yung Street Fighter, bigyan ako nun. Yung Honor Among Thieves, muntik na. Actually, more on nakalimutan yung nakalimutan yung schedule, kabisihan, tanda na tayo. So, pero the rest, pinapabayaan ko lang. Closing up for Tarkir is, I mean you said it kanina, it's a good deck for people who are into the classic Magic Gathering the Gathering sets. Pero any other parting thoughts tungkol sa cards? Kung Dragon fan ka ba, okay ba ito sa'yo? Definitely. Kung collector ka ng Dragon. Kung Dragon fan ka, definitely. Meron pa may nilabas sa bagong Mox, yung mga Mox kasi yung mga mana racks ng Magic na kakaiba. For Dragon talaga. Pero bukod doon, kung new player ka, for me Dragon Storm, Tarkir Dragon Storm has something to offer for everyone who loves Magic. Medyo may emphasis lang yung para sa mga lumang tao kasi nga sila yung medyo vocal eh. Sila yung vocal sa mga bagong lumalabas eh. So kung itong bagong set is na-appreciate ng mga lumang tao, sorry, it says a lot. O yung mga tinamaan dyan, masakit na likod niya. Yes, and Katinko is your friend. Ito, Anything to close up, sir? Where can they find you? Where can they contact you? yun, you can contact me, my landline, ito naman. So yun, Pinoy Planeswalker, you can look at my page or here at Matchup Gaming. Usually every weekend, dito naman ako. Also may events sa May 23, 24, 25, tama ba Mark? Sa SM Muntinlupa, yun, may tournament events doon. Siopaw Cup. May Banky events din, may Beyblade din. May Cookie Run event doon. Yu-Gi-Oh! Hindi ako sure. Pokemon? Wala. Meron po. May Pokemon. So yun. Cosplay contest. So almost for everybody, meron something doon. So yun, so far yun naman. And always, kung nasa Laguna kayo, just visit Madcap Gaming. Where is the address? McLean Center, United San Pedro. Mabuhay. Second floor. Second floor. Nung So, nung gym ko yan, nung pinupunta ko sa bilang side. yung spa. Anyway guys,
Thanks for watching. Legits pa. Thank you, Madcap. Thank you, Judge. Thank you for watching and like and subscribe. I'll see you in the next video, guys. See you guys. Okay. Asa na si Ruby? Benta.